Kumusta mga kabikers? Pamilyar ba kayo nitong pandilitse na tinapay? So kung pamilyar kayo nito, very good! Yan ang topic natin ngayon mga kabikers. No? Gagawa tayo ngayon ng pandilitse pero gagawin natin siya ng special. Kaya huwag na nating patagalin ito mga kabikers. Samahan nyo ako. Let's go! So yan mga kabikers, ito na nga yung ating mga ingredients. Ayan ang kabuuan natin ng ating ingredients. Andyan na nakasulat na pati yung mga tamang sukat. Ayan na rin mga kabikers, no? Sinulat na natin dyan. So ayan, ilagay lang natin yung ating mga sangkap dyan sa ating planggana na pagmamasahan, no? Pagsamasamahin lang natin sila. Ayan, powder milk. Ayan, andyan na yan siya lahat. Pinagsama-sama na natin. Pati yung itlog. Ayan, basagin lang natin. So, ayan. Tapos dito, maglalagay na tayo ng ating lard. Ayan, 50 grams yan. Yung lard natin, no. So, ayan, maglalagay din tayo dyan ng fresh milk yan. Ang ginamit natin dyan, mga kabikers, no. Para to doon sa mga gustong gumawa ng mga pangkain lang. Siyempre, sulitin nyo na. Mas maganda kung gawin nyo na ng special, no. Ayan, tawag ko dyan, special na yan na pagkamasa natin ng ating pandilitse bread. Kasi kita nyo naman yung sangkap na ginamit natin is gumamit pa tayo ng fresh milk yung ginamit natin. So para kung gusto nyo gumawa ng mga pangmeryenda lang, kung makunti lang kailangan nyo, pwede nyo hatiin yung ingredients na yan, no? I-divide nyo lang sa dalawa. So ang gagamitin ko dito is dough roller, no? Pagkatapos nyan, roller ko na. Hindi ko na ipapakita yung pag-roller ko dyan. Pwede namang mano-mano kung gusto nyo. So ayan mga kabikers, na-roller ko na nga yung ating dough, no? Malkinis na siya. Ang gagawin naman natin is puputulin natin siya ng 40 grams. Yan mga kabikers, mag-umpisa na tayo dyan sa pag-cut. Yan, balik muna tayo doon sa ating pinag-usapan kanina kung bakit gumamit ako ng fresh milk, no, para mag-iba naman yung timpla niya ba, para maging mas masarap siya. So ang ginamit ko dyan na asukal ay 250 para ang lasa nito ay manamis-namis siya mga kabikers. Talagang mapapaibig ka talaga pag matikman mo. Napakasimple lang niya pero napakasarap. So ayan, patuloy na nga tayo magputol mga kabikers. Yan, 40 grams yan. Ayan. So pangalawang beses ko pa lang itong ginawa at ang binta ko dyan ay 6 pesos, ano. Ayan. Napakasarap niya mga kabikers, try nyo. Malambot siya at malaman siya. Saka manamis-namis kanyang lasa. So ayan, magpisa na tayo magfigura. Ganun lang pagbilog natin, no. Dito na nga siya, linagay ko na siya sa tray. Kung mapapansin nyo, parang nakahilera-hilera ang paglagay nito mga kabikers, para sa pag nag-cut na tayo is tuloy-tuloy lang. Ang cut pala nito ay konti lang sa ibabaw, no. Tapos papalsahin natin siya ng 30 minutes. Yan, after 30 minutes, ito na siya. Umalsa na. Nabanyahan ko na yung siya kanina, kaso nga lang hindi siya masyado. Dadagdagan ko pa para maging gusto ko kasi yung golden brown talaga siya, yung makintab yung kanyang pagka golden brown, kaya dadagdagan ko pa yung egg wash. Bali yung ginamit ko dyan ng pang egg wash yung ano lang, egg yolk at saka linagyan ko ng evap. Tapos isasalangan natin yan. Ang init ng ating oven ay 180. Salang natin siya ng 15 to 18 minutes. So yan, after mga 18 minutes mga kabikers, naluto na yung ating special pandilitse. Yan ang gusto kong kulay, yung ganyan medyo golden brown talaga siya mga kabikers. Yan din ang gusto ng mga customer namin, yung medyo ganyan, medyo talaga pulang-pula talaga siya. So yan, hanggang dito na lang mga kabikers. Sana nagustuhan nyo tong video natin. Kung nagustuhan nyo to, very good. Yan mga kabikers, tingnan natin yung ating texture.
Ayan na, hindi siya masyadong ano mga kabikers. Ayan no, kita nyo malaman yung kanyang loob. Pero napakalambot din yan. Ayan no, parang cotton yung loob niyan. Kaya sinasabi ko kanina, ang lasa nito ay manamis-namis dahil medyo may kataasan yung asukal na ginamit natin.